Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Kamakailan lamang naging malaking kaso ang pagkidnap at pagpatay sa isang Chinese na negosyante. Sa ating video ngayon, alamin natin ang buong detalye ng krimen at ang pinakabagong update sa kaso na ito. Ang lalaking biktima ay kinilalang si Anson Ke o Anson Tan, 55 years old, isang Filipino-Chinese. Siya ay ipinanganak sa China at dumating siya ng taong 1985 sa Pilipinas. At makalipas nga ang 5 taon, itinayo ni Anson ang kumpanya na Ellison Steel. Ang kumpanya na naging isa sa pinaka-maimpluwensyang supplier ng bakal sa ating bansa. Sa ilalim ng pamumuno ni Anson, ang kumpanya ay lumipat mula sa pagtitrade ng second-grade materials hanggang sila ay nanguna nga sa merkado ng structural steel. Itinuring si Anson hindi lamang bilang isang executive kundi bilang isang figurehead na ang mga desisyon ay humuhubog sa mga supply chain at istruktura ng pagpepresyo. Si Anson at ang kanyang pamilya nga ay nasa steel industry. Kaya naman tinagurian si Anson na Titan of the Philippine Steel Trade at Steel King. Itinuturing din siyang haligi ng Chinese-Filipino business community. Hindi lamang magaling na negosyante si Anson dahil may mabuti din siyang puso sa pagtulong. Simula ng taong 1980, siya ay nagdo-donate sa kanyang hometown para pondohan ang roadworks, educational initiatives at disaster relief. Binibigyan din niya ng tulong ang mga estudyante sa Maynila sa pamamagitan ng mga scholarships at community school programs. Subalit hindi nga akalain ng lahat na sa isang iglap ang haligi ng industriya ng bakal at haligi ng kanyang tahanan ay mawawala sa isang malagim na krimen. March 29, 2025, nakita si Anson na paalis mula sa kanyang opisina sa Valenzuela City. Sunod namang namataan si Anson kasama ang kanyang personal driver na si Armani Pabilio bandang 2:00 ng hapon sa Bulacan. Matapos ngang maghapunan ni Anson, sumakay siya sa kanyang kotse at nagmaneho na ang kanyang driver. Subalit wala namang mag-aakala na ito na pala ang huling beses na makikita si Anson na buhay. Dahil si Anson at ang kanyang driver ay kinidnap umano sa isang bahay sa Bulacan. Matapos nga ang pagkawala ni Anson at Armani, hindi na sila nakontak pa ng kani-kanilang mga pamilya. Subalit hindi nagtagal may kumontak na sa pamilya ni Anson at nanghihingi nga ng ransom money na nagkakahalaga ng 200 million pesos. Agad umanong sinunod ng pamilya ni Anson ang gusto ng mga kidnapper. Dali-dali silang nag-transfer ng 3 beses sa mga kidnapper ng pera na umabot nga ng 200 million pesos bilang ransom money sa pamamagitan ng cryptocurrency. Subalit matapos yon, hindi na nakatanggap pa ng tawag ang pamilya ni Anson mula sa mga kidnapper. March 30, 2025 naman nang agad na humingi ng tulong ang pamilya ni Anson sa Anti-Kidnapping Group o KAG ng PNP. April 8, 2025 ng umaga nang nakakuha ng report ang mga pulis sa Quezon City tungkol sa isang abandonadong itim na van. Agad nilang pinuntahan ang lugar at prinoseso ng soko. April 9, 2025, isang residente ang nakakita ng isang kahina-hinalang bagay sa isang damuhan sa Rizal. Nilapitan ng lalaki ang nakita niya sa damuhan at napatras na lamang nang nakita niya na labi ang kanyang nakita. Agad na nag-report sa mga pulis ang lalaki. Agad ding dumating ang soko sa lugar at nakumpirma nga nila na labi ang nakita ng lalaki. Ang mga biktima ay nakalagay sa loob ng isang nylon na bag at ang nylon na bag ay tinalian. At ang mas nakakabahala pa, may duct tape sa muka ang mga lalaking biktima. At wala ngang pagkakailanlan ang mga labi. At April 10 naman nang inanunsyo na ng mga pulis na ang dalawang nakitang labi ay ang negosyanteng si Anson Ke at ang driver niyang si Armani. Ang kanyang labi ay nakita nga 10 araw mula nang siya ay kinidnap. Ayon sa mga pulis, sina Anson at Armani ay may mga sugat, iba't ibang pinsala at may palatandaan na sinakal ang mga biktima. Agad namang nagsimula ng investigasyon ang mga pulis. Bumuo nga ang PNP ng Special Investigation Task Group na tututok sa investigasyon. Sinabi nga ng PNP na kasama sa iimbestigahan ang posibilidad na mga Pinoy at Chinese nationals ang sangkot sa pagdugot at pagpatay sa mga biktima. Kalaunan nga, ayon sa autopsy report, pananakal ang naging sanhi ng pagkamatay ni Anson at Armani. Labis nga ang pagluluksa ng mga pamilya ng mga biktima dahil sila ay walang awang pinagpapatay.
Ayon sa kanilang abogado, buo ang suporta ng pamilya ni Anson sa ginagawang investigasyon ng PNP AKG hinggil sa kaso ni Anson at Armani. Marami nga ang nagulat sa balita sa pagpatay kay Anson Ke na isang business tycoon. Mas nabahala pa nga ang publiko nang nalaman nilang nagbayad pa ang pamilya ni Anson ng 200 million pesos bilang ransom money. Pero sa huli ay pinaslang pa din siya kasama ang kanyang driver. Naglabas din ng pahayag ang Movement for Restoration of Peace and Order o MRPO upang kondenahin ang brutal na pagpatay kay Anson at sa driver nito. Nanawagan sila sa pamahalaan ng mabilis na aksyon para maibalik umano ang peace at security. Sinabi pa ng MRPO na may nauna ng 3 kaso ng pagpatay sa mga foreign nationals, particular na ang mga Chinese na negosyante sa loob lamang ng 5 linggo. Isang public statement naman na pirmado ng maraming individual mula sa Chinese Pinoy community ang lumabas online. Kinundin na nila ang maras na pagpatay kay Anson at kay Armani. April 11, 2025 nang naglabas ang PNP ng pahayag na tukoy na nila ang mga sospek sa pumatay sa mga biktima. Ibinahagi nila ang impormasyon sa Bureau of Immigration para hindi na umano makalabas pa ang mga sospek ng bansa. Tinanong naman si DOJ Secretary Crispin Remulla tungkol sa isang artikulo sa dyaryo na nagsasabing pinatay umano si Anson ng isang sindikato sa Pogo dahil sa utang na hindi nito binayaran. Ayon naman kay Secretary, alam nila ang tungkol sa teorya na ito sapagkat mayroon silang impormasyon tungkol dito. April 12, 2025 nang inilabas sa media ng PNP ang kuha ng CCTV ng isang van ng March 29 ng gabi. Sa video makikita ang van habang nasa kalye ng isang barangay sa Quezon City. Tumigil ang van sa gilid ng kalsada at maya-maya pa may bumaba na sa passenger side ng kotse. At sunod ay bumukas ang pinto ng driver's seat na tila ba may sinisilip ang driver. At maya-maya pa muling umabante ang kotse. At dito na nga tuluyang bumaba ang driver mula sa van at ang isa pang sakay ng van. Lumakad palayo ang driver ng kotse at ang sakay nito. Ayon sa mga pulis, ang van na nakunan sa CCTV ay ang huling sinakyan ni Anson at ng kanyang driver. Iyon din ang kaparehong van na natagpuan na abandonado ng April 8. Ang pagpatay kay Anson ay nagdala nga ng takot at pangamba sa kapwa niya negosyante at sa Chinese-Filipino business community. Ayon sa isang balita, hindi nga maiiwasan na isipin ng mga kapwa negosyante ni Anson na dahil sila ay mayaman, ito na ang magiging rason bakit sila tatargetin ng mga kidnapper. At baka nga sila umano ang susunod na biktimahin. Ipinahayag naman ng PNP na ang isa nilang tinututukan ay kung saan napunta ang 210 million pesos na ransom money na ibinayad ng pamilya ni Anson sa mga kidnapper. Ito kasi ang magiging lead para matukoy ng mga pulis ang taong responsable sa pagkidnap at pagpatay sa mga biktima. At bago nga ilabas ng mga pulis ang resulta ng kanilang investigasyon, napakarami ng haka-haka na sinasabing dahilan kung bakit pinatay at kinidnap si Anson at ang kanyang driver. Ang isang focus na nga ng investigasyon ay nakasentro sa posibleng koneksyon ng krimen sa ipinagbabawal na ngayon Pogo operations. Napag-alaman kasi na ang Pogo ay konektado sa organisadong krimen o organized crimes na pinapatakbo ng mga sindikato. At kasama nga sa umano'y illegal nilang operasyon ang kidnapping, human trafficking, cyber fraud at money laundering. At kahit na ipinasara na nga ang iba't ibang Pogo sa bansa, mayroon pa rin silang underground operation. Ayon sa mga balita, ang recent na kaso ng pagtukot na kinasasangkutan ng mga Chinese national ay pareho ng pattern na sinapit ni Anson. Sinasabi na ang pagdukot nga sa kanya ay katulad ng mga Pogo link operations. Dagdag pa nila, ang mga kinikidnap ay mga Chinese na high-profile targets. Isang tinitingnan nga ng anggulo ng mga otoridad kung bakit pinatay ang mga biktima dahil posibleng umanong nakilala nila ang mga kumidnap sa kanila. At para nga hindi na sila maituro ay pinatay na nila ang kanilang mga bihag. Ito ay kahit na nagbayad pa sila ng ransom money. Ngunit ayon sa isang source, hindi umano tugma ang mga text sa mga kidnappers ni Anson sa mga text ng Chinese kidnappers. Kaya posible na ang kumidnap umano kay Anson ay nasa business community circle ng biktima. Posible din na pinatay si Anson dahil sa kanyang negosyo at katunggali sa industriya. Ayon sa isang balita, malaki ang impluwensya ni Anson sa steel industry kung saan ang mga kontrata ay salungat sa mga interes sa politika at ekonomiya. Sinabi nga sa balita na dapat umanong imbestigahan ng mga pulis ang territorial disputes, under the table na deals at ang mga partnership na hindi naging matagumpay.
Pero ang isa sa pinakamaingay ngang usapin ay pagkakalink umano ni Anson sa Pogo. Subalit agad namang naglabas ng pahayag ang kanyang pamilya na pinabulaanan na may kaugnayan si Anson sa Pogo. Ayon sa kanilang pahayag, ilang dekada na ang mga legal at lehitimong negosyo ni Anson. Kilala umano si Anson bilang respetadong miyembro ng Filipino-Chinese business community at kilala dahil sa kanyang mga charity works. At sa buong buhay nga umano nito, lumayo ito sa negosyong illegal at shady dealings. Nakikipagtransak lang umano si Anson sa mga taong labis niyang kakilala at pinagkakatiwalaan. Pinuna naman ni Teresita Angsi ang founder ng Movement for Restoration of Peace and Order, isang anti-crime crusader ang overall na bagal ng investigasyon sa pagresolba ng kaso. Sinabi niya na dapat i-review ang AKG dahil sa kawalan nito ng kakayahang lutasin ang mga krimen. At bilang tugon, sinambak nga sa pwesto ng chief ng PNP ang hepe ng AKG. Ito nga daw ay dahil hindi satisfied ang chief ng PNP sa trabaho ng general. Sinabi din ni Teresita na ginagamit lamang ng PNP ang Pogo para pagtakpan ang kapalpakan nila sa investigasyon. April 18, 2025 nang lumabas nga ang balita na naaresto na ang dalawang sospek sa kumidnap at pumatay kina Anson at Armani. Ang mga lalaki nga ay naaresto bandang alas 3 ng umaga sa Palawan. Sila ay si Ricardo Astria David na siyang nag-drive ng Lexus na van ni Anson na inabandona. Inaresto din si Raymar Catequista alias Taba. Nilagay sila sa kustodiya ng mga pulis habang gumugulong ang investigasyon. Napag-alaman na si Ricardo at Raymar ang sumakal sa mga biktima sa apartment na pinuntahan ng negosyante sa Bulacan. Nagmatch naman ang DNA ni Ricardo at Raymar sa mga labi ng biktima. Si Ricardo ang nakita sa CCTV na nag-abandona ng itim na kotse ng biktimang si Anson. Pinaniniwalaan na si Ricardo din ang nagbiyahe papuntang Rizal para itapon ang mga labi ni Anson at Armani. Sa CCTV na hindi na isinapubliko, nakita si Ricardo na may suot ng isang sombrero. At nang puntahan ng mga pulis ang kanyang bahay, nakita ang parehong sombrero na bigay ng kanyang pamilya. Nakuha din sa apartment ang postal ID ng sospek at Palawan Express na resibo. Sa resibo, nagpadala ng pera ang sospek sa kanyang kinakasama na kapatid ng isa pang sospek na si Raymar. Na-recover din sa apartment ang mga bagay katulad ng ginamit sa labi ni Anson at Armani, isang lubid na pinantali sa mga biktima. Nasa apartment din ang sapatos ni Anson na kinumpirma nga ng kanyang pamilya. April 19 naman ang sumuko sa PNP AKG ang pangatlong sospek sa krimen. Ang lalaki ay ang Chinese na si David Tan Liao. Ayon sa balita, umamin si David sa partisipasyon niya sa kidnapping at pagpatay sa mga biktima. Kaya naman ang tatlong sospek ay kinasuhan ng kidnapping for ransom with homicide. Sila nga ay kinulong habang gumugulong ang investigasyon. Kumalat naman online ang mga larawan ni David kasama ang iba't ibang opisyal ng bansa at mga kilalang personalidad. Ayon sa PNP, simula January 2025 pa lamang ay pinalo na pala talaga ang pagdukot sa biktima. Sinabi pa nila na may dalawang Chinese pang sangkot sa krimen ang kanilang hinahanap. Pinakita nila ang larawan ni Anson katabi si David at may kasama pa silang ibang lalaki. Ibig sabihin malaki ang posibilidad na kilala umano ng biktima ang mga sospek. Ayon nga sa isang balita, matagal na nga daw si David Tan Liao sa circle ng Chinese business community. Kaya masasabi na hindi lang umano si Anson ang nakakakilala kay David, kundi marami pang individual o negosyante. Kalaunan sinabi nga ng PNP na case-solved na daw ang kaso sa pagkidnap at pagpatay kina Anson at sa kanyang driver. Ito ay matapos ngang kusang loob na sumuko ang pangunahing suspect na si David Tan Liao. Sinabi pa sa balita na kakasuhan din ng mga pulis ang mastermind na siyang kumontrata umano kay David Tan. Pero hindi nila nabanggit pa kung ano ang motibo kung bakit pinatay at kinidnap ang mga biktima. Pero sinabi nila na ang krimen ay isa umanong contract-based crimes kung saan tinatarget ang mga biktima na may hindi nabayarang utang, pagtatraidor o internal conflicts. April 30, 2025 nang lumabas ang balita na itinuro ni David Tan Liao na ang mastermind sa pagkidnap at pagpatay kay Anson ay ang mismong anak nito na si Alvin Ke. Si Alvin ay anak ni Anson sa ibang babae. Sinabi ng mga pulis na si Alvin ang itinuturo ni David na siyang utak ng krimen. At siya umano ang nakipagnegosasyon sa mga kidnapper ng kanyang ama. Ayon sa PNP, may mga factor kung bakit maaaring si Alvin Ke ang mastermind sa krimen.
April 2, 2025 pa lamang ay hindi na raw nakikipagtulungan sa AKG si Alvin at kanyang misis. Maling phone number din daw ni Anson ang ibinigay ni Alvin sa AKG. Pangalawa, ang ransom money na ibinigay ni Alvin at ng kanyang asawa ay dumaan sa account ng kanyang bayaw ni si Pan Zhengliang o si Victor. Pangatlo, nagdeposito daw si Alvin at ang kanyang asawa ng ransom money noong April 9 at April 11. Kahit na alam na umano na mag-asawa na patay na si Anson. Pang-apat, walang dokumentasyon mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLA hinggil sa money trail ng ransom na may kabuang 200 million pesos na binayaran ni Alvin at ng kanyang asawa. Kaya naman inilagay na ng PNP si Alvin bilang respondent o siyang inaakusahan para sa kidnapping at pagpatay kay Anson. Makalipas naman ang ilang oras nagkaroon ng paglilinaw ang mga pulis. Ayon sa PNP, walang maipakitang ebidensya ang suspect para mapatunayang ang matinding akusasyon na ito. Ang pahayag umano ni David ay itinuturing ng mga pulis bilang diversionary tactic upang ilihis ang patutunguhan ng investigasyon at matukoy ang tunay na tao sa likod ng krimen. Nakipag-ugnayan naman agad si Alvin sa PNP tungkol sa akusasyon sa kanya. Isinurrender niya ang kanyang cellphone para imbestigahan at nang sa gayon ay malinis nga ang kanyang pangalan. Sinabi din ng PNP na aamyendahan nila ang nauna nilang complaint kung saan idinagdag ang pangalan ni Alvin sa listahan ng mga respondent at sinabing walang sapat na ebidensya para maisama siya sa iimbestigahan. Nang araw din na ito, inilabas nga ng PNP ang detalye tungkol sa dalawa pang ibang sospek sa kidnapping at pagpatay sa mga biktima. Ang dalawang sospek ay sina Junin Lim at ang babae na si Wenli Gong alias Kenny Tan Lim. Sinabi ng mga pulis na andoon ang tatlong mga individual nang kinidnap si Anson. Ayon din sa PNP, si Wenli Gong ang ginamit para akitin si Anson na magpunta sa bahay sa Bulacan kung saan siya kinidnap. Sa isang larawan makikita nga ang babae na si Wenli Gong nakausap ang driver ni Anson na si Armani. Pagkatapos noon hindi na nakunan pa ng CCTV pero dito na bumaba mula sa kotse si Anson. Naglabas naman ng 5 million pesos na reward ang PNP para maaresto si Wenli Gong alias Kelly Tan Lim. Lumalabas na sangkot din siya sa iba pang kaso ng kidnap for ransom. Taong 2022 lang siya ay kinasuhan ng kidnapping for ransom pero kalaunan ay nakapagpiyansa sa halagang 300,000 pesos. Ito ay kahit na ayon sa ating batas, non-bailable ang kasong ito. Sinabi din ng mga pulis na ang 200 million pesos na ransom money ay hinati-hating i-transfer sa iba't ibang casino junket operations. Ang sinasabing junket operator ay ang Nine Dynasty Group at Wise Horse Club. Agad namang kinondena ni Teresita ang mga paratang ni David laban sa anak ni Anson. Nasabi ni Teresita na nag-umpisa ang pagkadawit ni Alvin Ke sa kaso matapos ilabas ang impormasyon sa live TV ng isang news network. Sinabi din niya na malungkot siya na tila ba walang maayos na komunikasyon sa pagitan ng head ng PNP at ng spokesperson nito. Ayon kasi sa spokesperson, iimbestigahan pa din nila ang involvement ni Alvin Ke sa kidnapping at pagpatay sa kanyang ama. Samantalang nang tumawag umano siya sa head ng PNP at sinabi nito na clear na si Alvin sa kaso at hindi na siya itinuturing na mastermind sa krimen. Sinabi din ni Teresita na si Alvin at ang kanyang misis ay sumailalim sa debriefing. Matapos noon, sinabi ng general na kausap ni Alvin na siya ay kumbinsidong walang kinalaman sina Alvin sa pagkidnap sa kanyang sariling ama. Sina Alvin din daw pala ang nagbigay ng 5 million pesos bilang reward sa PNP para maaresto ang iba pang mga sospek. Sinabi din ni Teresita na sina Alvin ang humingi ng tulong sa mga pulis para matunton kung saan napunta ang binayad nilang ransom money. Ibinigay pa nga ni Alvin sa AKG ang lahat ng resibo at tracking number ng online transaction. Kaya naman, tanong ni Teresita, gagawin daw ba lahat iyon ni Alvin kung siya ang mastermind sa pagkidnap sa kanyang ama? Sinagot din ni Teresita ang sinasabing mga factor ng PNP kung bakit posibleng si Alvin umano ang mastermind sa krimen. Ayon kay Teresita, tama ang number ni Anson na ibinigay ni Alvin sa AKG. Subalit ang AKG ay naniwala sa unreliable informant na siyang nagbigay ng isa pang number ni Anson na hindi naman pala ang totoong number ng biktima. Tinawag nga ni Teresita ang PNP at AKG na incompetent o walang kakayahan na marisolba ang kaso. Sinabi din ni Teresita na ang una palang inaresto ng mga pulis ay ang son-in-law ni Anson Ke.
sapagkat ang lalaki na Zipan Zhenliang ay ginamit ang kanyang e-wallet para mabayaran ang ransom money. Kaya naman siya ay inaresto dahil kahit na 2 araw na umanong patay ang biktima, nagbabayad pa din daw ito ng pera sa mga kidnapper. Pero matapos nga siyang arestuhin, winidraw ang kaso laban sa kanya ng DOJ at AKG matapos na wala namang makuhang sapat na ebidensya laban sa kanya. Ngunit ayon kay Teresita, ang casino junket operator na Nine Dynasty Group na siyang tumanggap ng ransom money ay pinaglalaroan lang umano ang PNP para hindi matukoy ang totoong mastermind. Tanong nga niya bakit daw naniniwala ang mga pulis sa salita ng mamamatay tao na si David Tan Liao. Sinabi din ni Teresita na ayon sa Chinese community, sangkot ito sa kaso ng kidnapping, murder at extortion. At wala namang matibay na ebidensya na magsosuporta sa pahayag ni David laban kay Alvin. Ipinunto ni Teresita na kahit pinagbabawalan si Alvin at ang kanyang misis na kanilang abogado na makipagkita sa mga otoridad, sinuway ito ng dalawa para linisin ang kanilang mga pangalan. Ayon kasi kay Alvin, wala naman siyang tinatago at mahal na mahal niya ang kanyang ama. Kaya naman hindi niya magagawa sa kanyang tatay ang ibinibintang sa kanya ng suspect na si David. May 1, 2025 naman nang lumabas ang balita na formal nang clear si Alvin Ke sa investigasyon ng kidnapping at pagpatay sa kanyang amang si Anson at sa driver nito na si Armani. Kalauna na pag-alaman na ang 200 million ransom money na ibinigay ng pamilya Ke ay napunta sa 10 magkakaibang e-wallet account na na-convert sa cryptocurrency matapos dumaan sa 2 junket operator. Dumaan umano ito sa Nine Dynasty Group at White Horse Club. Kaya nahihirapan ang mga pulis na ma-freeze ng mabilis ang pera para sana maiwasang mapunta sa iba't ibang kamay at malaunder. Subalit nagawa naman nilang ma-freeze ang 11.4 million pesos mula sa ransom money na nasa isang cryptocurrency na nasa labas na ng Philippine jurisdiction. At ang 76 million pesos naman ay na-withdraw na gamit ang ibang cryptocurrency wallet. May 17, 2025 nang naaresto na ang isa pang suspect na si Wenli Gong na mas kilala sa alias Kelly Tan Lim na siyang co-mastermind sa kidnapping at pagpatay kay Anson at kanyang driver. Naaresto si Wenli Gong alias Kelly Tan Lim sa isang resort sa Boracay dahil siya ay isang undesirable alien. Kasamang naaresto ng mga pulis ang lalaki na si Wu Jiabing na sinasabing kasabwat ng babae sa pagsuot ng disguise para makapanlinlang at makatakas sa batas. Si Wu Jiabing din ang humaharap sa pag-check-in nila sa mga hotel kung saan sila nagpapalipat-lipat ni Kelly. Sa kanilang kwarto na-recover ang maraming cellphone at ilang wig. Sa investigasyon, si Tan din umano ang gumamit ng phone ni Anson para kontakin ang kanyang pamilya tungkol sa ransom money. Pinaniniwalaan na siya din ang kumontrol sa 200 million pesos bilang ransom money. May 21, 2025 nang pumunta si Alvin Ke sa preliminary investigation sa mga reklamong inihain sa kanya kaugnay nga sa pagkamatay ng kanyang ama. Ayon sa kanyang abogado, si Alvin ang nakipagnegosasyon na mapababa ang ransom money at nanghingi pa siya sa proof of life ng kanyang ama sa mga suspect. Iyon ay isang senyales na wala talagang kinalaman si Alvin sa pagkidnap at pagpatay sa kanyang ama at bodyguard nito. Kasabay nito, lumabas din sa preliminary investigation ang suspect na si Kelly Tan at iba pang suspect sa krimen. At ang June 18, 2025 nang lumabas ang balita na nakitaan ng Department of Justice ng sapat na ebidensya ang suspect na si Kelly Tan Lim. Kaya naman formal na siyang kinasuhan ng 2 counts of kidnapping for ransom with 2 homicides at ikinulong. Nang araw din na ito, sinabi ng DOJ na clear na mula sa kaso ang anak ni Anson na si Alvin dahil walang sapat na ebidensya laban sa kanya. Patuloy namang pinaghahanap ng mga otoridad ang iba pang kasabwat sa pagkidnap at pagpatay nga kay Anson Ke at sa kanyang driver na si Armani. At kapag napatanay ang mga suspect na guilty sa nangyaring krimen, sila ay pwedeng mahatulan ng habang buhay na pagkakulong sa Pilipinas. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!